Good morning po sa ating lahat. Hindi pa magsisimula yung ating message for today. Busog na tayo na. Kaya po magpo-closing na lang ako. Di ba? Biro lang. Pero bago po tayo mag-start, let's bow our heads po muna and let's seek for the Lord's guidance para sa atin. Let's have for today. Pinupuri ka namin, Ama, na kinakain, naling ways in our lives. Panginoon, Lord, sa mga oras po na ito, ihanda mo po ang aming mga puso at aming isipan, Panginoon, para maintindihan po namin, Panginoon, kung ano man po yung mensahe na nais po iparating. Maaari po, Panginoon, your message will come in many different ways, Panginoon, depende po sa pangangailangan ng aming mga puso, Panginoon. Pinag-prepare ko, Lord, na ikaw po magsilbing aking bibig sa pagsasalita. Provide me wisdom, Panginoon, para ma-explain ko po in a very simple way kung ano man ang nais na iparating sa amin lahat. Lord, pinupuri ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Ang iyong pangalan ay banal, Panginoon. Thank you, Lord. All this we pray in Jesus' name. Okay. Alright, so for today po, the title of our message is Striving to Surrender. So, yung ating pong topic ay revolve around from sin to redemption by grace, by God's grace. Sa panahon po ngayon, maraming mga Kristiyano sa mundo yung nagsastruggle ng totoong surrender. Kasi hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang estado ng kasalanan sa mga buhay natin. Hindi natin maintindihan o marami ang hindi nakakaintindi kung paano ba tayo makakawala dun sa bondage of sin. Na maaaring minala natin kay Adam and Eve, yung mga kasalanan natin, mga hidden sins na ginagawa natin, o yung mga kasalanan na sinasadya natin at aware naman din tayo. So, yun po yung ating pag-aaralan for today. So, ito po mga kasalanan na ating nagagawa, ginagawa, at yung ating struggle, yung ating strive for surrender, can result to do different things. Victory and failure. So malalaman po natin how it becomes victory and why so many Christians fail. Paulit-ulit. Why do we still strive away from these things? So, syempre, talakayin natin. What is sin? Sin comes from the Greek word hamartia. Sabi niya, hamartia, meaning missing the mark. Missing the mark, ang liit. Sorry po, ang liit. Makikita niyo ba? Makikita niyo ba sa likod? Pag di mo nakikita sa likod, tingin kayo sa likod, mas malapit. Joke lang. Okay. So, yung hamartia is missing the mark. Ano ba yung mark? Ito po yung mga standards. Diba? Yung mga rules na ginawa, mga policies. Kumbaga, kapag ikaw ay nagmamaneho at nakakita ka ng speed limit, ang sabi niya, 60 kilometers per hour. Sa Clark, mapipicturan ka na yan. Pag sinabing 60 kilometers per hour at ikaw ay nag-80, ibig sabihin you missed the mark. Lumampas ka, na-violate mo yung rule. Ganon din po kasi, meron tayong mga standards, meron tayong mga moral values. May mga moral values na binigay ang Diyos. Kung bakit nasasabi natin sa ating mga sarili na tayo ay nagkakasala. Alam natin na nababiolate natin yung mga moral values natin. Sa ating mga pang-araw-araw na buhay, meron tayong mga nagagawa na alam natin hindi delightful sa mata ng Diyos. Pero, the
take us away from the Lord? Yun po kasi yung gusto nating malaman. Yan yung dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano yung nagsastruggle. Kasi hindi natin maiwasan ng magkasala bilang mga tao. Pero hindi natin alam kung paano tayo hindi magkakasala. Pero ganun ba talaga? Kailangan ba talaga hindi tayo nagkakamali? Di ba? Ngayon, usap-usapan sa social media, katulad po ng devotion na shinare ko minsan. Usap-usapan sa social media yung mga pagkakamali at isang tao na pinagduduldulan ng isa pang tao dahil daw siya ay Kristiyano. Pero maraming Kristiyano, they don't find it good. Bakit? Malalaman din po natin. Okay, so according to 1 John 3:4, ang sabi dito, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. So everyone who breaks the law, in fact, sin is lawlessness. Katulad po ng nabanggit kanina, it is missing the mark. So kapag yung standard or yung moral values ay na-violate natin, yes, we are committing sin. Pero tayo ba ay na-judge doon sa pagkakamali? Tayo ba ay nako-condemn doon sa mga pagkakamali? Yun po yung ating tatalakayan. Another one, James 4:17, if everyone knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Alam mo kung ano ang tama, pero hindi mo ginagawa. Ibig sabihin nito ay pagkakasala. That's according to the Bible. Pero, titignan po natin kung ano yung estado ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ano? So, the next one. So, katulad po ng nabanggit ko kanina, meron pong mga moral values na tinalaga ang Diyos. So, isa po dito is the Ten Commandments, which is the main commandments given by the Lord to Moses para sa mga Israelites. So, this acts as a primary objective standard for identifying sin. Bakit po binigay ng Diyos ang Ten Commandments sa mga Israelites? Para ba sabihin, oy, mali kayo, hindi ka nakasali, balik ka doon. Ganun ba? Hindi. Binigay niya itong mga standards or Ten Commandments na to, not for them to be judged pag na-violate nila to, not for them to be condemned or ihulog sa kung saan man, sa apoy, mamatay, pag na-violate nila to, or iwan sila, balik sila sa Egypt. Hindi po. Binigay ni Lord yung Ten Commandments sa mga Israelites to let them do what is right. Alam niyo po, the law of the Lord, or the law itself, is like a mirror. Pag humarap ka sa salamin, makikita mo yung pagkakamali mo. Di ba? Kung may dumi ka sa mukha, o hindi pantay ang kilay mo, di ba? Kung may muta ka ba, makikita mo yan sa salamin. Pero ang salamin ba, na-fix niya yung muta mo? Natanggal ba ng salamin yung muta mo? Hindi. Nakita mo lang. Ganun po ang estado ng Ten Commandments or yung mga batas, yung mga rules. Pinapakita lang nila kung saan tayo mali. Hindi nila finifix yun para maging mabuti ka. Okay? They're standards. They're the marks. So, do we lose salvation if we break the law of God? Anyone po? Do we lose salvation if we break the law of God? Hey, walang kasabi? Hello? Hindi mo sigurado sa when I would say yes, it needs explanation kasi. I cannot say yes only kasi
it need explanation. Hindi kita pwedeng palitan dyan. O kaya daw, But I will say yes. you say yes. You will not lose. You will not lose. Do we lose salvation if we break the law? Do we lose salvation? No. Lose salvation. Yes po, no. No. No, we do not lose salvation if we break the law. Okay? Next. Do we earn salvation if we follow it? No, yes. The answer is both no. Pinumuli-muli ni Pastor Dan. Again, do we lose salvation if we break the law of God? No. Okay? Do we earn salvation if we follow the law of God? Still no. Salvation is acceptance. Correct. Salvation po is acceptance. It's not from us. Didiscuss po natin yan later. Okay. Nag-iisip sila. Cute. Okay. So, moving on po. Alright, so in Matthew 26:41, it says here, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Okay. Tayo pong mga Kristiyano, pinili natin itong landas na to kasi our spirit is willing to follow Jesus. Hindi po natin pwedeng sabihin na kaya ako pumupunta sa church every Sunday. Wala naman akong pakialam kay Jesus eh. Gusto ko lang pumunta doon. Hindi, di ba? Kaya tayo naging Kristiyano kasi yung ating spirit is willing to put up our crosses and follow Christ. Gusto natin siyang nararamdaman. Gusto natin siyang nakakasama. Gusto natin siyang naririnig. That is the reason why we go to church. That's the reason why we open our Bibles. That's the reason why we sing worship. That's the reason why we listen to preaching. Kasi our spirits are willing. However, our flesh is weak. Yung ating pong isipan, yung ating mga katawan, ay very close to temptation. Sasabihin natin, syempre, tao lang, nagkakasala din. Hindi ba? That's why, ang sabi dito sa Matthew, watch and pray. Kailangan natin maging vigilant. Manalangin tayo. We have to move closer to the Lord. Para itong mga thoughts na nabubuo sa ating isipan at yung mga temptation na meron tayo, ay hindi tayo ma-overwhelm. Mas gawin natin mas malakas yung ating spirit kesa sa ating flesh. Alam niyo po, ito ang struggle ng maraming Kristiyano. Our flesh is weak as human beings. Alam niyo, marami po tayong maririnig ng mga balita na yung mga leaders ng churches mismo, yung mga nagkakasala, sila pa yung gumagawa ng mga pagkakamali na talagang napaka-grave. Dahil nasisilaw sila, natatempt sila, na yung temptation sa kanila, mas malakas yung hatak. Kasi po alam niyo, yung power na meron sila, yung authority over people na meron sila, kung minsan, tayo bilang tao, when we gain authority over something, minsan po nakakalimutan natin yung authority over us. Na-overwhelm tayo doon sa kaya nating gawin over what we can control. Pero nakakalimutan natin na nandiyan si Lord. Na in-snap kaya niyang tanggalin ang lahat ng yun. At alam natin, katulad ng ating mga inawit kanina, all things are possible with the Lord. Sa atin, hindi. Kaya whenever we are tempted, alam ko mahirap. Alam yung struggle na hindi ka magkasala, lalo na kung meron tayong
repetitive sins. Alam mo yung spirit mo, Lord, ayoko na talagang gawin to, Lord, hindi na masaya yung puso ko, Lord, ayoko na talaga. Tapos magpe-pray ka, iiyak ka kay Lord, Lord, hindi ko na talaga gagawin, Lord, ayoko na talaga. Pagkatapos ng 2 araw, at saka na naman, minsan 2 minutes lang, nakalimutan mo na yung prayer mo. It's because our flesh is weak. But do we lose our salvation whenever this happens? Nope. Hindi. Tama, hindi. Napakabilis ko lang po talaga. So this is about, ito po ang dahilan kung bakit when we sin, we do not lose our salvation. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It is the grace of God that saves you, not the law or following the law that God created upon you. Hindi po tayo pwedeng mag-judge ng ibang tao kapag nakikita natin na nababiolate nila to. Wala tayong karapatan na gawin natin yun. Hindi tayo pwedeng mag-condemn ng ibang tao dahil ang Diyos hindi sila kino-condemn. Alam niyo po, nung Old Testament, people failed to follow this law. The Israelites failed to follow what God commanded them. Ang daming naging kwento ng idolatry, adultery, murder, pagnanakaw. Kay Jacob at kay Esau lang, di ba? Kay Abel at kay Cain. Ang daming violations na nangyari. Until God said, I need a sacrifice to finish this. Kaya pinadala ni Lord Jesus Christ to cover us from all of these violations. And that is what we call the grace of God. Tayo po ay nasave hindi dahil hindi tayo nagkakasala. Tayo po ay nasisave hindi dahil gumagawa tayo ng mabuti. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, kaya niya pinadala si Jesus Christ. Law and grace are different. Sa law po, ang sinasabi ng law is, follow me and you will be safe. Pag nagdadrive ka, pag sinabing magmaneho ka lang ng 60 kilometers per hour, pag lumampas ka doon, nandun ka na sa danger zone. Pwede ka lang mabangga. Kasi sharp curve pala. Pero sa grace, hindi. Gagawin mo yon, ifo-follow mo yung rule. Bakit? Kasi mahal mo yung mga sakay mo. Yun po ang pinagkaiba ng law and grace. Another one. Imagine you are a prisoner. And then, darating ang law sa'yo at sasabihin niya, dito ka na lang panghabang buhay. Kasi vinolate mo ang law. On the other hand, ang grace po will come to you and will say, babayaran ko yung bail mo para makalaya ka. And you, as a Christian, what you will do is, pahahalagahan mo yun. Pahahalagahan mo yung pagmamahal ng grace na lumapit sa'yo para hindi ka na bumalik dun sa kulungan. Naiintindihan po ba natin? Do we understand every all? Okay. Ang seryoso natin eh. Ulitin ko po. Ang law, ito ay yung mga standards na kailangan i-follow at kapag na-violate mo to, that's it. Nagkamali ka. Ang grace po, kapag tayo ay nagkasala, imbes po na tayo ay ikulong, itapon, ang ibibigay po ng grace sa atin ay yakap, pangunawa, pagmamahal. Yan po ang binigay sa atin ng Diyos, yung grace. Yan po ang dahilan why we earn salvation for free.
si Jesus Christ na ang nag-take over ng lahat. Kinuha niya yan lahat para sa atin. Ito po yung tinatawag natin na tetelestai. Narinig niyo na po ba yung tetelestai? This is the seventh last word of Jesus Christ when He is on the cross. The meaning of this is, it is finished. Bakit po sinabi ni Jesus Christ ang it is finished? Sinabi niya, it is tapos na. Kinuha ko ng lahat. Nabayaran ko ng lahat para sa kanila. Brothers and sisters, kung tayo po ay hindi natin pinapahalagahan yung sakripisyo na ginawa ni Jesus Christ on the cross. Gusto niyo po ba na katulad tayo ng mga Israelites nung panahon ni Moses na kapag nag-commit ka ng adultery, you will be stoned to death? Or yung mga Romans nung panahon na yun, pag nag-commit ka ng murder, alam niyo po yung ginagawa nila? Halimbawa, pumatay ako. Halimbawa lang. Halimbawa, no? Nakapatay ako ng tao. Hindi po nila ako ikukulong. Ang gagawin nila, itatali nila yung patay na tao sa akin. Hanggang ma-decompose yung patay na tao kasama ko. Hanggang ako mismo mamatay kasama niya. Ganun po kabrutal ang batas. At ayaw ni Jesus Christ, ayaw na ng Diyos na maranasan natin yan. Kaya po pinadala niya yung kanyang anak to cover our sins. This is what we have to understand when we talk about the finished work of Jesus. Lagi po nating naririnig na we live in the finished work of Jesus. Naiintindihan po ba natin kung anong ibig sabihin ng finished work of Jesus? Kaya sabi niya, it is finished. Alam niyo po, sa isip at sa puso ko, naiintindihan ko kung ano yung finished work of Jesus. Pero hindi ko siya maipaliwanag. yun po kasi yung mahirap doon eh. Hindi natin siya ma-explain. Lalo na if someone will ask you, well, the finished work of Jesus po, ito nga yung nung sinakripisyo ni Jesus Christ yung kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. The reason why it says, it's finished work of Jesus, dahil tinapos niya na doon. Tinapos niya na kailangan nating maging mabuti para lang mag-earn tayo ng salvation. Ginawa niya yon so that we can earn it for free. Pero does it mean na kailangan natin, na okay lang na magkasala tayo? Does it mean na okay lang na i-violate natin yung mga moral standards na ginawa ng Diyos? Any opinion? Okay lang ba? Hindi. Of course not. Siyempre hindi. We still have to be delightful in the eyes of the Lord. Darating pa rin tayo doon sa point that we will see God face to face. At tatanungin niya tayo, anong ginawa mo para sa akin nung nabubuhay ka pa? Alam niyo na po ba kung anong isasagot niyo pag nangyari yan? Hindi naman niya tayo i-judge sa lahat ng ating pagkakamali. But because of the grace na pinakita sa atin ng Diyos, because of the grace na dahil sa pag-ibig niya sa atin, ikaw mismo, kailangan mahiya tayo. At the same time, hindi po ito nagbibigay ng karapatan sa atin to judge other people. We can pray for people, we can pray for our brothers and sisters, pero katulad ni Jesus Christ, huwag natin silang i-condemn. Hindi porket hindi natin sila nakikita sa church, pwede natin silang i-condemn. Hindi porket tinanggihan nila yung pulubi,
iko-condemn natin sila. No. Kasi hindi naman gano'n ang ginawa ni Jesus. Lahat ng ginawa sa kanya, lahat ng pagkakamali, tinanggap niya lang. Sinaktan siya, binayubay siya. Sino po dito ang nakapanood ng The Passion of Christ? Sino po yung umiyak habang pinapanood niya? Diba? Napaka-realistic. Alam niyo po, share ko lang po kasi napanood ko yung documentary nun, nung ginagawa pa nila. Ilang years po yung ginawa ni Mel Gibson. Ilang years niyang pinrepare yung Passion of Christ. Ngayon, nung naghahanap siya ng mga investors to do the movie, ang sabi sa kanya, medyo i-edit niya for cinematic purposes para maganda. At saka bigyan niya naman ng magandang ending. Ang sabi ni Mel Gibson, hindi. Because he's doing it for a purpose. Gusto niya kasi ipakita sa mundo kung ano talaga yung nangyari kay Jesus Christ nung siya ay na-crucify. Kaya kung papanoorin niyo yung movie, talagang makikita niyo masakit. At totoo daw po, na habang ginagawa nila yun, yung scene na hinahagupit siya nung latigo na may mga pako sa dulo, ilang beses daw talagang tinamaan yung balat niya. Nakuha talaga yung laban nung artista. At lahat sila ng bago ang buhay. Anyway, so si Mel Gibson po, hindi siya tinanggap ng Hollywood. Kasi ayaw nila na ipalabas niya yung movie in Hebrew. Gusto nila English. Pero tinanggihan po ni Mel Gibson lahat ng alok nila kasi nga gusto niyang i-share kung ano talaga yung mensahe nung crucifixion. So ang ginawa niya, binenta niya ng lahat sa kanya. Binenta niya lahat para lang may palabas yung Passion of Christ. Nawala po ang lahat habang ginagawa niya yung movie. At nung pinalabas yung movie, yun yung naging highest grossing film in Hebrew language. So lahat, ako po, nung pinanood ko yun, umiiyak ako kahit hindi ko naintindihan Hebrew eh. Nagbabasa ka na, umiiyak ka pa. High school po ako noon, 4th year. Kasi mararamdaman mo yung sakripisyo na ginawa ni Jesus Christ dun lang sa movie na yun, parang mabayaran yung kasalanan mo. Ano ba talaga yun? Ano ba talagang ibig sabihin nung binayaran ni Jesus Christ yung kasalanan mo? Gamit yung katawan niya. Yan. Para po tayo mabuhay ng masaya. Ito yun. Para tayo makarinig ng salvation. Para ma-earn natin yung salvation. Pero sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Not by your own will, not by your own mind, but by Jesus Christ. Lahat po tayo dito na sharean na kung paano natin ma-earn yung salvation for ourselves. Alam natin kung ano yung gagawin. Pero hindi po doon natatapos yun. Kailangan pa rin natin i-reflect kung sino si Jesus Christ sa buhay natin. We have to set as example. Hindi po sapat na sabihin natin na namatay si Jesus Christ sa cross, kaya saved ako. Okay na yan? No, that's selfishness. Kailangan i-reflect natin yan. I-share natin to our loved ones, our friends. Sa ating mga kasama sa trabaho. Ano? Salvation is for free. But we have to make our way good. We don't have to earn it. Kasi hinigay na siya. Ay, ma'am. Kailangan na siguro siya. Okay. Okay na po ako. Ayan. So, again po,
The law of God is our moral standards. Ito po nagsasabi sa atin kung ano ang tama at mali na kailangan natin i-practice at kailangan natin iwasan. But by the grace of the Lord, He took over the seas para masave tayo. Para masave tayo. The Lord already did it for us. It's not something na kailangan pa natin pag-inapan. Ayan, nalulubo na ako. Tandaan po natin, our motivation is not the law. Our motivation is the grace of God. Tandaan po natin, we have to do good kasi the Lord loves us. Imagine niyo po yung isang ina kapag kayong kanyang anak ay paulit-ulit na gumagawa ng pagkakamali. Katulad po nung sa prodigal son. Tinatanggap lang ng paulit-ulit yung kanilang mga anak. Kasi po, ganun yung grace ni Lord. Ganun yung pagmamahal niya. Tatanggapin ka niya ng paulit-ulit. Paulit-ulit, paulit-ulit. Pero mahiya naman tayo. Huwag nating abusuhin yun. Hindi mawawala yun. Hindi mawawala. Laging nandyan. Pero instead of using the law as the standard to do what is right, gawin po nating standard yung love ni God instead. It is a personal relationship with God, not with the law. It is a personal relationship with the one who gave you the salvation, hindi po doon sa mga nakasulat sa bato. Hindi po doon sa nakasulat sa bato, pero doon sa kung sino ang nagbigay ng nakasulat sa bato. Ang pag-ibig po ng Diyos ay libre. Pero wag naman natin abusuin yung ayuda. Di ba? Kung bigla ka na ng isang beses, natanggap mo na, huwag ka nang pipila ulit. Pahalagahan mo na yung natanggap. That is the love of God. You get it for free. You don't have to earn it. Hindi mo kailangang pahirapan yung sarili mo. Hindi mo kailangang awayin lahat ng gumagawa ng mali sa paligid mo para lang sabihin na tama ka. That is not the grace of God. That is self-righteousness. Hindi mo gagawing tama yung sarili mo para lang maging delightful ka sa mata ng Diyos. Pero ang totoo, yung puso mo punong-puno ng galit. Dahil napipilitan kang gawin yung mga bagay na hindi mo naman gustong gawin. Naiintindihan ni Lord if sometimes we fail. Ang importante, tumayo ka ulit. You pray. You seek for forgiveness, repentance. Kailangan nating humingi ng tawad for our shortcomings. Tao tayo, hindi tayo perfecto. Si God lang ang perfecto. The Lord will understand. However, we have to be understandable. Lumapit tayo with a humble heart. And the Lord will accept us with open arms. Sana po naging malinaw, hindi po confused yung heart today. No. Okay. Yun po. Maraming salamat po. Salamat po kayo. It's
The Bible said in James 2:10, sabi po dito, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. So kahit na daw tayo ay nagawa na natin yung, for example, then yung law, actually, iba yung ceremonial law na tinatawag. Kung pagsasama-samahin yung batas ni Moses, there are about 613 mitzvot na tinatawag. They are all laws. That includes the 10 Commandments of God na nilalakay po natin ngayong mga ito. Sabi po dito, kahit na daw nagagawa mo na yung kung 10 yung batas at nagawa mo yung siyam at nag-fail ka sa isa, still, you are guilty of breaking all of it. Anong ibig sabihin mo? That we can only earn salvation if we are perfect. Ganun po yun. Salvation is only for those who are perfect. So, tingin po natin, kapag babasahin natin yung James 2:10, mawawalan na tayo ng gana. Hindi na tayo sisimba para ano pa. Kasi we can never be perfect. Amen po ba? Yes, we can never be perfect. Pero malinaw po sinasabi ni Santiago dito na kahit nagawa mo na daw yung siyam, kung 10 yun, you're still guilty of breaking all of it. So lahat tayo, papuntang impyerno. And God knows that. God knows that. At hindi naman hayaan ng Panginoon na gano'n na lamang. Sabi po sa John 1:17, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. See? Tama yung sinabi ng ating kapatid kanina, when we look at ourselves in the mirror, actually, it is written in the Bible, when we see our face in the mirror, when we read the verses in the Bible, it is like looking ourselves in the mirror. Kita natin yung sarili natin marumi. That is the law. Magpapakita na tayo kung gaano tayo karumi. That is the main purpose kung bakit tayo may law. Kung bakit may batas. Pero sabi dito, grace and truth came through Jesus Christ. Dito na papasok ang grace. Sabi sa John 1:17, sabi po sa John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world. Hindi pinadala yung kanyang anak para lalo tayong idiin. Nakalumpok na nga tayo tapos kabababa si Kristo. Pagdamusahan nakatamo pa? Of course not. Pinadala ng Diyos ang kanyang anak not to condemn the world but to save the world through Him. Para save tayo. Ephesians 2. 2:8 says, you are saved not by your works. You are saved not because you are good.
You are saved because of the grace of God through faith, not by works, but it is a reward ba? Is it written? It is a reward of what you did? No. Ephesians 2:8-9 says, clearly said that it is a gift of God. Sabi nga kahapon ni Sister Irene, meron ka palang gift of healing, hindi mo sinasabi sa akin. Hindi, sabi ko, baka nawala na yun. Meron bang nawawalang gift? Meron bang pinapawang gift? Sabi niya sa akin, of course, wala po. Kapag binigyan kayo ng gift ng tatay nyo, forever yung i-give nyo. Dahil gift yun eh, handog yun. But if salvation is from the reward of what you did and what you will do in the future, pwede ba yung reward eh? Kasi yung reward sa aking pagtatapos, gaya ng sinabi ng aking kapatid kanina tumayo dito, hindi naman pwede kapusuhin yung grace. Hindi pinagkaroon ni Lord yung grace para upang gusto tayo, para gawin natin yung gusto natin gawin. Sabi ni Kristo, paano natin malalaman yung tunay na ligtas? Paano natin malalaman yung tunay na tumanggap kay Kristo Jesus? Paano natin malalaman yung tunay na tumanggap ng kaligtasan? Sabi ni Kristo Jesus, sabi ng ating Panginoon, by their fruit, you will recognize them. Paano daw natin malalaman yung isang tunay na ligtas? Sa bunga malalaman mo. Kasi hindi pwedeng makuha yung masama ng mabuti. Yung itinanim sa iyo, magbuhat mo ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon ng tagapagligtas, mabuti yung pumasok na puyo sa iyo. That yung veritable seed, that yung butong hindi nasisira na pumasok sa iyo, na tinanggap mo, nung tinanggap mo si Kristo, yun ay isang mabuting buto na hindi mapupunga ng masama dahil nga ito ay mabuti, na ito ay aangkin mo, maninirahan sa iyo, magpakailanman, nagagawa ng kabutihan sa buhay mo. So, anong ibig sabihin nun? Mamumunga ka. Buto yun eh. Buto yun. Sin. Pero mag sin hindi mamumunga. Yung sin na itinanim sa iyo, that is in 1 Peter, I think. That is perishable. Hindi na pupulok. So, ito'y mamumunga ng mabuti. Good works are not passport in going to heaven. Hindi sila sapat. Hindi sapat ang good works. But good works are evidence. Ako na si Ben. Na-carry away ako. Mag-closing pala ako. Kala ko mag-preach ako. Okay, let us stand. Pray. Lord, salamat po. Maraming salamat. Tunay kang mabuti sa aming buhay. Tunay na ikaw ang Diyos na nagpapala sa amin, nagbibigay ng biyaya sa araw-araw. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa anak mo si Panginoong Yesus na binababa mo para kami ay mapatawad ang aming mga kasalanan. Lord, thank you because you are so good. Thank you because you are a loving God. Thank you dahil kinahabagan mo kami, O Diyos. Salamat po. Maraming salamat sa bawat isang nandito. Panginoon, nawa Panginoon ang mensahe aming narinig ay hindi naman po ito papasok sa aming kanang tenga at lalabas sa kaliwa. Bagkus, dinadalangin po namin nawa ang mga salitang ito ay titimu po sa aming mga puso na sa gayon po ang mga salitang ito ay aming isa sa pamumuhay sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Salamat sa aming kapatid na ngayon ay sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay. Lord, masmasan mo po kami. Yakapin sa araw-araw. Gabayan, ingatan, bigyan ng proteksyon. Ipagkalong sa amin ng Panginoon ang lahat ng aming mga pangangailangan. Mapa-financial man ito, mapa-physical healing,
mapa-financial blessing, problema namin sa relationship. Lord, ayusin mo lahat, O Diyos. Ikaw lamang po ang pwedeng mag-ayos ng lahat-lahat. So, imbis kami ay magsalita, mangaral, manermon, Lord, we just have to pray. We just have to talk to you. We just have to consult you, Lord. Isusumbong po namin lahat ito dahil alam namin in praying, you are working on us. Salamat po. Maraming salamat. Lord, again, to you all the glory, to you all the praise, to you all the thanks. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, and everyone will say, Amen. All things are possible.